Isa rin po sa tinututukan, gaya nga po na nabanggit ni ASEC Raul Hernandez ng DFA, ito pong pagsadsad ng barko ng US Navy sa Tubataha Reef. Narito po report ni Sherry Torres. 2 araw na nakasadsad sa Tubataha Reef ang US Navy ship na USS Guardian. Naglalayag na ito matapos makumpleto ang port call sa Subic Bay nang sumadsad sa mga korales. Mabuti na lang at walang oil leak mula sa barko, batay sa pagsusuri ng NOMAD flight ng Protected Area Management Board. Pero sa assessment ng Philippine Navy, medyo malalim ang pagkakasadsad ng barko, kaya magiging pahirapan ang pag-alis nito sa reef. Kaninang umaga, nakumpleto na ang 3 barkong tutulong sa US Navy ship. Isang patrol gunboat at ang mga barkong BRP Rizal at BRP Bangyan. Hihilahin nila ang US Navy ship. Sakali kasing piliting paatrasin ang Navy ship, mas malaking pinsala pa ang idudulot nito sa Coral Reef. Tinatayang nasa 10 metro ang pinsalang nagawa ng barko sa corals. Patuloy na inaimbestigahan ang sanhi ng pagsadsad ng USS Guardian. Niraradyohan daw noon ng Coast Guard ang barko, pero nagtuloy-tuloy ito hanggang sa sumadsad. Bawal maglayag sa buong 100-meter na area ng Tubataha Reef. Anumang sasakyang pandagat, commercial man o private, maging panggobyerno, ipinagbabawal na pumasok dito. Isang UNESCO World Heritage Site ang Tubataha Reef. Isa rin itong Ramsar o Wetland of International Importance. Ayon naman sa park manager ng Tubataha, 12,000 pesos ang multa sa kada square meter ng coral na masisira. Kung tutuusin, maliit daw ito. Pangunahing pinagkukunan kasi ng pagkain ng reef, kaya't malaki ang epekto nito sa marine species kung mapipinsala ito. Sa pahayag naman ng US Embassy, iniimbestigahan na nila ang pinsala sa barko. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng mga crew ng USS Guardian, pati na rin ang pag-iwas sa pinsalang maaari pa nitong idulot sa reef. Pinaiimbestigahan na rin ng DFA sa iba't ibang ahensya ang pinsala ng grounding. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa US authorities sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement. Tumanggi naman ang palasyo na magkomento sa kung may kinalaman ng presensya ng US Navy ship sa tulong ng Amerika sa pagbabantay sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nanawagan naman na agarang aksyon mula sa gobyerno ang Worldwide Fund for Nature Philippines, lalo't wala raw park clearance ang USS Guardian sa Tubataha Reef. Kung sakali makalusot naman ang Amerikano, hindi sila magbayad o hindi nila aminin na may kasalanan sila dahil hindi sila nagpaalam bago sila pumasok dyan. What will stop other ships, other countries, from entering as they wish? Dapat daw din maisagawa agad ang mabilis at tamang extraction ng US Navy ship sa Coral Reef para hindi na ito magdulot ng dagdag pang pinsala. Hindi na raw madaling ibalik ang nasira ng yaman ng Tubataha. Daang taon kasi ang bibilangin para mabuo ang reef. Sherry Torres, GMA News.